Ang Bonifacio Shrine ay isang pampubliko at plaza sa Ermita, Manila kung saan matatagpuan ang monumento kay Andres Bonifacio, ang pinuno ng himagsik ng 1896. Tinatawag din itong Kartilya ng Katipunan o Heroes Park. Ang monumento na ginawa ni Guillermo Tolentino ay isang obelisk na may 4 na bahagi na kumakatawan sa mga aspeto ng katipunan at may mga estatwa ng mga katipunero na may bulos at mga martir na gumbursa. Aguinaldo Shrine. Ang Aguinaldo Shrine ay isang makasaysayang lugar sa Kawit, Cavite na kilala bilang tahanan ni General Emilio Aguinaldo, unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Itinatag ito noong March 22, 1963 at naglalaman ng mga pamanang alaala mula sa himagsikang Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol at Amerikano. Dito idineklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ang pook ay binubuo ng mga estruktura tulad ng Independencia Hall at higit pang mga palamuti na naglalarawan ng kasaysayan ng bansa. Juan Luna. Ang Juan Luna Shrine ay dating tahanan ng mga lunas sa Badok, Ilocos Norte. Dito isinilang si Juan Luna noong 1857. Isa sa pinakamagaling na pintor sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginawang museo ang bahay upang ipakita ang kanyang buhay, sining at ambag sa kilusang makabayan laban sa mga Espanyol. Ang dambana ni Apolinario Mabini ay isang makasaysayang lugar na itinayo bilang parangal kay Apolinario Mabini, na kilala bilang utak ng rebolusyon at naging punong ministro ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa Tanawan, Batangas, ang bayan kung saan ipinanganak si Mabini. Inilipat at inayos ang kanyang orihinal na bahay upang mapreserba at maipakita sa mga tao ang kanyang buhay at mga naiambag sa kasaysayan. Makikita sa dambana ang mga gamit niya, mga larawan at mga dokumentong nagpapakita ng kanyang mahalagang papel sa rebolusyon laban sa mga Kastila at sa pagtatag ng isang malayang pamahalaan sa kabila ng kanyang kapansanan. Nanatiling matatag si Mabini sa kanyang paninindigan para sa kalayaan at demokrasya. Ang Simala Shrine, na kilala rin bilang Shrine of Our Lady of Simala, ay matatagpuan sa Barangay Simala, Munisipalidad ng Sibonga, Barangay Simala, Cebu. Itinatag noong 1998, ang dambanang ito ay naging isang kilalang destinasyon para sa mga deboto ng Birheng Maria. Ayon sa mga deboto ng Birheng Maria, isang maliit na kapilya ang itinayo sa lugar bilang pag-alay sa Birheng Maria at ito ay lumago sa pagiging isang tanyag na shrine nang magdaos ng mga himala at nagpagpapagaling ang Birhen sa mga deboto. Ang Simala Shrine ay kinakilala sa isang lugar ng pananampalataya, pagninilay at paghiling ng mga biyaya at milagro. Ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dumadayo. Ang simbahan ng San Agustin ay isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Itinatag ito ng mga misyonerong Agustino noong 1587 at itinayo noong 1599. Tinapos ito noong 1607 at naging isang halimbawa ng arkitekturang baroque sa Pilipinas. Ang simbahan ay itinayo gamit ang mga matitibay na materyales tulad ng coral, stone, at brick upang maging matibay laban sa mga lindol. Noong 1976, itinalaga ang simbahan ng San Agustin bilang isang UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Baroque Churches of the Philippines. Hanggang ngayon, ang simbahan ay isa sa mga pinakamatandang estruktura sa bansa at isang mahalagang pook
pananampalataya at kasaysayan. Ang Port Santiago ay isang makasaysayang kuta na matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Itinatag ito noong 1593 ng mga Kastilang mananakop bilang bahagi ng kanilang depensa laban sa mga posibleng pag-atake. Ang kuta ay ipinangalan kay Santiago, ang patron ng Espanya. Noong panahon ng mga Kastila, naging mahalaga itong himpilan ng mga militar at bilangguan para sa mga bihag. Kabilang na ang mga kilalang bayani tulad ni Dr. Jose Rizal. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Port Santiago ay nasira ngunit muling naitayo pagkatapos ng digmaan. Ngayon, isa itong pambansang parke at simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang Roman Catholic Cathedral ng Maynila, na kilala rin bilang Katedral ng Maynila, ay matatagpuan sa Intramuros. Itinatag noong 1581, ito ang punong simbahan ng Archdiocese ng Maynila. Ang orihinal katedral ay gawa sa mga kahoy, ngunit nasira ito ng mga lindol at digmaan. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses na itong na-renovate at naitayo muli. Noong 1958, ito ay pinalakas at pinaganda. At noong 1981, naging pangunahing simbahan ng Maynila Archdiocese. Ang katedral ay isang mahalagang simbolo ng Katolisismo sa bansa at sa isang puok na puno ng kasaysayan. Kabilang ang mga mahalagang seremonya tulad ng mga papal na misa at ng mga kasal ng mga prominenteng personalidad. Ang simbahan ng San Sebastian ay isang makasaysayang simbahan na matatagpuan sa Quiapo, Maynila. Itinatag ito noong 1621 at itinayo upang magsilbing sentro ng pananampalataya para sa mga deboto ni San Sebastian. Kilala ang simbahan sa kanyang kakaibang arkitekturang Gothic at ito rin ang tanging simbahan sa Pilipinas na gawa sa bakal. Noong 1888, itinataguyod ang konstruksyon ng simbahan sa pamamagitan ng mga inhenyero mula sa Europa. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng mga lindol at digmaan, nanatiling matibay ang simbahan at nagsisilbing simbolo ng pananampalataya ng mga Katoliko. Noong 1973, itinalaga ang simbahan ng San Sebastian bilang isang National Historic Landmark. Ang Universidad ng Santo Tomas o UST ay tinatag noong 1611 ng mga Dominikano sa ilalim ng pamumuno ni Padre Miguel de Benavides. Ang orihinal na campus ng UST ay matatagpuan sa Intramuros, Maynila at nagsimula bilang isang kolehiyo para sa mga misyonaryo at mga seminarista. Sa paglipas ng panahon, lumago ito at naging isang universidad na may malawak na curriculum sa iba't ibang larangan tulad ng filosofiya, medisina at abogasya. Ang UST ay naging isang mahalagang institusyon ng edukasyon sa Pilipinas at nagsilbing sentro ng kaalaman sa panahon ng mga Kastila. Noong 1941, lumipat ang UST sa kanyang kasalukuyang kampus sa Sampaloc, Maynila. Ngunit nanatili pa rin ito isang simbolo ng kasaysayan at tradisyon sa bansa.